What's up mga ka-adventure? Good afternoon and mayong hapon sa inyong tanan diha kung asa man mo dapita. Ayan. Dito po ako ngayon sa banghouse namin, yung tinitirahan namin. Ayan, provide ng company. So ngayong hapon pupunta po ako sa isang abandonado na bahay doon sa tuktok ng bundok. Medyo malalayo pala ka rin. Ipapakita ko po sa inyo yung daanan paakyat at pati na rin yung isang buong bahay paikot at yung views niya na nasa tuktok siya kasi ng bundok, kaya maganda yung views niya sa ilalim. I will show you later that. Yan, pupunta na tayo, paakyat pa lang tayo, maglalakad na ako. Ayan, huwag kayong mawawala. A few minutes later. Ayan, paakyat na tayo mga ka-adventure. Ayan, medyo dandahanan tayo kasi madulas dito. Kaya ako marunong mag-Bisaya o mag-Cebuano kasi dito po kasi ako sa Cebu. Wala pa akong 2 buwan dito pero alam ko na lahat mag-Bisaya dahil sa Manila yung may iba akong mga kasama doon, mga Bisaya din, mga Cebuano. Kasi ako, Ilonggo talaga kasi ako eh. Bakit na tayo mga ka-adventure? Ayan. Medyo maano yung daanan. Ito mga adventure highway na yan sa baba. Highway na yan. Ito, paakyat pa lang tayo. So hindi pa po ito yung bahay, nandun pa sa taas. Yan, pupuntahan natin. Sabi ng taga rito may ano daw dito may rebolto ng Berhen. Nandito daw yun, dito Berhen. Ayan, lalapitan natin. Ayan, ayun sinasabi nilang Berhen. Dito po ito sa tuktok ng bundok. Yan, may nakalagay na Berhen. Kasi simbolo ito sa simbolo ng mabuting kalagayan. Ganyan, parang ganyan. Simbolo ng kapayapaan, ay parang simbolo ng yung pagdadasal palagi. Ayan, ganyan. Yan. Tingnan nyo guys, yan sa ilalim, highway na po yan, pero mataas po yan. Ayan, mataas po yan doon. Ayan. Ang area na to ay matatagpuan sa Cebu, Canteplauno, Tabunan, Cebu City. Ayan po yung address niya. Ito, paakyat na po tayo. Continue tayo, paakyat. Medyo pangit lang yung daanan kasi hindi na masyado hindi na napupuntahan itong malaking bahay na abandonado sa taas. Kaya pupuntahan natin. Yan. Wala namang masama kasi nagbibideo lang naman ako dito. Wala naman akong intention na iba. Ayan. Yung hagdanan. Paakyat. Ayan guys, yan na yung abandonadong bahay. Malapit na tayo sa pintuan. Ayan, ang ganda, di ba? So yung bubong niya, meron po siyang tambayan sa taas. May akyat tayo. Yung bubong niya nagkatanggalan sa katagalan at sa lakas ng hangin at mga bagyo na dumaan kasi. Kaya malakas ang hangin kasi nasa tuktok po ito ng bundok. Nasa top po talaga. Ayan yung views niya sa ilalim. Maganda, di ba? Ayan mo. Yan. So akyat tayo sa second floor, sa tambayan sa taas, sa top. Ito po yung mga bahay sa ilalim. Highway yan dyan. Ayan. Naglalakihang mga puno. Ayan.
Ganda. So malamig dito guys, kahit ano, kahit sumisikat yung araw. Pero yung ano dito, yung hangin hindi masakit sa balat. Kasi nga maganda po yung kagubatan dito, puro kahoy. Kaya malamig yung lugar na to. Kaya tinatawag ito na Little Baguio, kaya napakalamig. Tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo. Ito po yung tambayan sa taas ng abandonadong bahay. Yan, malawak po ito. Yan, mahigit mga 40 por 50 ata yung size nito. Napakalapad. Yan guys, tingnan nyo yung ayan yung views niya sa baba. Pero parang nakakatakot pag lapitan mo sa medyo dito na banda. Parang nakakatakot na kasi ang taas oh. Yun na naman ang taas unahan. Yung hawak ko pala ng ano, ng cellphone ay merong tripod, kaya kapag ano ako, pag hawak ng maayos. Ayan ganda sa ilalim yung makikita ano na yan, makikita niyo yung banda doon ay ano po yung lugar diyan na tinatawag nila na Sudlon. Barangay po yan, Sudlon. Ang tagos ng Canteplados doon sa unahan medyo banda. Canteplados kasi yung project namin guys. Yung boarding house namin nandito sa Cantiplauno. Ayan, yung views niya. Napakaganda, di ba? O, kita pa yung highway sa ilalim. Highway sa ilalim. Anyway guys, nagpa-pugs dito araw-araw. Hindi mawawala yung pugs dito. Unlimited pugs dito. Simula madaling araw hanggang alas 8, hanggang minsan alas 10, nagpa-pugs pa rin. At sa pagkatanghali mawawala. So babalik naman pagkahapon yung pugs dito. Yan, hindi mawawala sa araw-araw yan guys. Kaya napakalamig na lugar na to. Yan, napakalalim na ano dito, bangin Yan, bangin yan, malalim yan. Talagang napakalayo. Sa pinakailalim may mga bahay doon makikita, yung maliliit na yan, mga bahay yan, yung mga puti na yan, bubong. Ayan. So adjust natin. Ayan. Ang ganda, di ba guys? Yun yung mga upuan dito. Yan. Wala na, yung lumang-luma na, yung iba nasira na dahil wala ng tao dito. Yung mga bubong sira-sira na rin. A few minutes later. So ayan mga ka-adventure, nandito na po tayo sa top na abandonadong bahay na to. Kaya umupo po ako dito at magpahinga saglit kasi po masarap po dito tambayan. Malamig ang hangin, presko. Ayan. Magandang tambayan po ito. Ayan, nagdala po ako ng 2 pirasong chicharon. Ito lang po yung yung merienda sa pag-akit dito. Meron din akong dalang yung kahil, kinain ko na rin sa daanan. Yan, tingnan yung paikot. Ayan, ang ganda, di ba? Maganda. Nasa tuktok po kasi ito ng bundok, kaya maganda ang views sa paligid. Tingnan niyo naman yan, ang lalim ng mga bangin, puro puno ang makikita. Ayan. So ngayon magpahinga ako na saglit, upo at kakain ng merienda kong chicharon. Ayan. Adventure, marami din pala bahay doon sa harap ng kabilang bundok din, matatanaw lang maraming mga pananim, maraming mga bahay, maglalakihang mga bahay pa, hindi basta-basta mga bahay dito sa bukid. Mga mayayaman yung yung galing sa syudad na mga mayayaman pumupunta dito sa bukid para dito magpatayo ng bahay kasi fresh ko talaga dito, fresh lahat dito na pagkain pa. Ang pinaka fresh dito yung gulay, lahat na gulay nandito, kaya healthy yan, healthy sa katawan guys. Yan.
ito 5 piso, 4 na piraso. Masarap siya kaso lang medyo mahal. 4 na piraso lang 5 piso. Dapat binuo na lang to 10 piso at dinadagan ng onte. Masarap.